Senyora, masakit po. Please bitawan niyo po yung buhok ko. Umiyak na sabi ni Laura sa ina ng nobyo niya. Masakit pala, ha? Pero di ka man lang nahiya na nakipagrelasyon ka sa anak ko. Ang isang katulad mo, hindi dapat para sa anak ko. Kaya lumayo ka sa kanya. Tita, ang katulad mo, hindi bagay sa mga katulad namin. Ang isang basura ay basura talaga. Kaya sa basurahan ka talaga dapat, at hindi dito. Do you think na mahal ka talaga ni Bailey? Oh, come on, Laura. Bailey will not be in love with a poor girl like you. Ginagamit ka lang ni Bailey para pagselosin ako. Pero pinapasakay ka lang niya sa laro niya. At ikaw naman, o tanga, naniniwala ka agad, natatawang sabi ni Janice, habang hawak yung baba ng dalaga. Umiiyak na nakatingin si Laura sa dalawang babae, na nasa harapan niya. Tama na yan iha, Janice. Baka biglang dumating si Bailey at makita kanyang sinasaktan yung babaeng yan. Baka lalo lang lumayo ang loob niyan sa'yo. Paalala ni Emares Cora kay Janice. Pakakawalan kita ngayon dahil kay Bailey. Pero di ako titigil hanggat mawala ka sa landas ko. At subukan mo lang magsumbong sa kanya, makakatikim ka talaga sa akin, banta ni Janice. Pagdating ni Bailey galing sa opisina, si Laura agad yung hinanap niya, pero di niya mahagilap yung dalaga. Where's Laura? Tanong niya sa katulong nila. Pasensya na ho, senyorito, di ko po siya nakita Baka nasa likod po ng mansyon. Okay. Umakyat agad si Bailey sa kwarto niya at nagbihis. Gusto na niyang makita si Laura, kaya siya nagmamadali. Pagdating niya sa likod, napangiti siya nung makita yung babaeng nagwawalis dun. Good afternoon, baby. I like your smell. You're so hot, nakapikit na sabi ni Bailey, habang sinisinghot yung lig ng nobya niya. Mabilis na lumayo si Laura, kaya nagtataka na nakatingin si Bailey. What's wrong? May problema ba? Wala naman ho, senyorito. May ginagawa pa po kasi ako, pasensya na, nakayukong sabi ni Laura. Di kumbinsido si Bailey sa sinabi ni Laura, kaya itinaas niya yung tingin nito, para makausap niya to ng maayos. Tell me the truth. Ginulo ka na naman ba nila Mumi? Janice. Mabilis na umiling si Laura, kaya mabilis na nagdilim yung mukha ni Bailey. Alam niya may sinabi na naman yung mga ito, kay Laura, kaya nagkakaganon yung dalaga. Kakausapin ko si Mumi. Mabilis na tumalikod si Bailey, pero niyakap siya ni Laura mula sa likod. Please ayoko ng gulo, kaya huwag mo na silang puntahan. Please gagawin ko yung lahat ng gusto mo basta huwag mo lang silang puntahan. Pakiusap ni Laura. Mabilis na tinanggal ni Bailey yung kamay ng nobya niya, at kaagad na hinarap ito. Habang may ngiti sa labi, really? Lahat ng ipapagawa ko. Mabilis na tumango si Laura, kaya ngiting panalo yung pumask sa labi ni Bailey. Okay, tabihan mo akong matulog sa kwarto ko ngayon. Tulad nung una, at samahan mo akong kumain sa kwarto ko. Kaya mo. Kung hindi, pupuntahan ko na lang sila Mommy, seryosong sabi ni Bailey. Labag man sa kalooban niya, walang nagawa si Laura nang hilahin siya ni Bailey papasok sa mansyon at dinala sa kwarto nito. Ang ganda talaga ng kwarto mo. Ano? You like here? Mabilis na tumango si Laura. Totoong gusto niya yung kwarto ni Bailey, dahil bukod sa malinis, ang ganda rin nito sa loob. May dalawang malaking sofa na nandoon. Kahit nakailang tulog na siya doon, di pa rin nawawala yung pagkamangha niya. Matapos tawagan yung maid, binalikan na ni Bailey si Laura sa sofa. Umupo siya sa tabi nito at isinandal sa balikat ng dalaga yung ulo niya. Wala namang nagawa si Laura, kung di iyakap sa bewang nung binata yung kamay niya nang kunin yun ni Bailey. I love you, sabi niya. Bakit mo ba ako gusto? Di naman ako mayaman katulad ninyo, malumanay na tanong ni Laura. Iyon. Lumabas sa bibig ni Bailey. I don't care if you're not rich. I love you. And that's important. Pero paano kung bigla akong mawala sa'yo? Anong gagawin mo? Napatitig si Bailey. May balak ka bang iwan ako? Nagsimula nang magdilim yung mukha ni Bailey. Wala. Tinanong lang kita, malumanay na sabi ni Laura. Kahit saan ka pa magtago, hahanapin pa rin kita. Hindi ka maghahanap ng ipapalis sa akin, no? Dahil sa'yo lang tumitibok yung puso ko, sabay yakap sa nobya niya. Niyakap na ni Laura yung boyfriend niya. Nung pakawalan siya nito, isang halik yung iginawad nito sa kanya. Lalo pa siyang napakapit sa lig ng nobyo, nung palalimin nito, yung halikan nila. Saan mo dadalhin yung pagkain, Ana? Bakit ang dami niyan? Tanong ni Emares Cora kay Ana. Sa kwarto po ni Senyorito, Senyora. Tumawag po kasi siya, doon raw po siya maghahapunan, sabi ng katulong. At kasama yung babaeng yun, galit na ani ni Emares Cora. Opo, Senyora, takot na sabi ng katulong.
Talagang kailangan ko ng dispatsahin yung babaeng yan para mawala na sa buhay ng anak ko. Ang ilusyonada na yan, galit na sabi ng senyora at iniwan na si Anna. Naku, siguradong may abutin na naman sila Laura kapag wala na si senyorito sa bahay. Ayaw pa naman niyang lumaban, nakakaawa talaga siya. Bakit ba kasi nakipagrelasyon pa siya kay senyorito? Alam naman niya ang ugali ng senyora. Pero sige pa rin siya. Iyan yung pagmamahal. Kahit mamatay ka na, sige pa rin, naiiling na sabi ng mga kasama ni Laura sa trabaho. Sa sala, gustong magwala ni Janice. Tita, akala ko ba kasama natin sa pagkain ngayon si Bailey? Bakit nasa kwarto niya lang siya kumakain, at kasama pa yung hampaslupa na yun? Hindi ako papayag, tita. Hindi ako papayag na hampaslupa na yun yung aagaw sa akin kay Bailey. Akin lang yung boyfriend ko, tita. Ayokong may kahati ako sa kanya, naiiyak na sabi ni Janice sa senyora. Iha, kumalma ka lang. Kailangan kong huminahon. Kailangan makaisip tayo ng paraan. Tama ka, tita. Kailangan mawala sa paningin ni Bailey, yung babaeng yan. Dahil hindi babalik sa akin si Bailey, kung makikita pa niya yung babaeng yan, sang-ayon niya. Sumama ka sa akin. Sa kwarto ko tayo mag-usap, baka may makarinig pa sa tin. Mabilis na tumayo si Janice at sumunod sa ginang. Habang sa kwarto ni Bailey, napapangiti si Laura, dahil panay yung subo ni Bailey sa kanya. Ang daya mo naman Bakit ako lang pinapakain mo ng marami, tapos ikaw? Konti lang yung kinakain mo. Don't worry, baby. Kahit maliit lang yung kinain ko, busog na busog pa rin ako, dahil sa ngiti mo pa lang, nabubusog na ako, sabi ng binata. Halos di kumurap si Laura, habang pinagmamasdan yung matamis ng ngiti ng lalaki. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Bailey. Okay lang ako, huwag kang mag-alala sa akin. Bahagya pa siyang ngumiti, para maniwala ito sa kanya. Okay. Pero kapag may nararamdaman ka, sabihin mo lang sa akin, okay? Marahan na tumango si Laura sa kaniligpit yung pinagkainan nila. Ihahatid ko lang to sa labas. No. May katulong ng kukuha niyan mamaya. No need ka nang lumabas pa Kailangan ko rin kasing maligo. Ang lagkit na kasi ng katawan ko Mas lalong di pumayag si Bailey. Dito ka na maligo. May mga damit ka na diyan, meron ding underwear at bra. Nakangiti niyang sabi sa nobya. Di makapaniwalang nakatitig si Laura sa binata, kung paanong may mga damit siya doon. Binili ko yan lahat para sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Sinadya ko yan para pag na-miss kita, may makikita akong gamit mo diyan na pwede kong imaginin na suot mo, kahit nawala ka. Paliwanag ni Bailey sa dalaga. Namula yung mukha ni Laura. Hindi niya alam na may pagkapraning pala yung lalaking mahal niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, handa lang ako palagi basta para sa'yo. Sabi agad ng binata nang makita na nakatulala lang yung babae sa harapan niya. Matapos maligo ni Laura, wala na yung pinagkainan nila sa mesa. Pinakuha ko na kay Ana yung pinagkainan natin. At bago ko nga pala makalimutan, mawawala ako ng ilang araw. Saan ka pupunta? May business trip ako sa Hong Kong. Mamimiss kita ng sobra. Okay lang yun. Pwede ka namang tumawag sa akin pag wala kang ginagawa. Pero iba pa rin yung pag-uwi ko. Ikaw agad abutan ko. Tiisin mo na lang muna, 3 araw lang yun. Humango si Bailey at nyakap yung dalaga. Madaling dumaan yung mga araw. Nakahanda na yung dadalhin ni Bailey. Mag-iingat ka doon ha. Mami-miss kita. Me too baby, mami-miss din kita. Hinalikan muna ni Bailey yung dalaga. Nagingit-ngit sa gali si Janice at Emares Cora. Nung umalis na yung sasakyan, lumapit si Janice kay Laura. Ang galing Ang galing mo talagang umarte at ang galing mong mauto si Bailey. Pero hindi mo na magagawa yon, dahil di na kita hahayaan pang makita ka ni Bailey. Hinablot ni Janice yung buhok niya. Akala mo ba may tutulong pa sa'yo ngayon? Wala na. Nasa malayo na yung taong inaasahan mo para tulungan ka. Sabi ni Janice saka isinubsob sa lupa yung mukha ng dalaga. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit ang lupit-lupit niyo sa akin? Umiiyak na sabi ni Laura, habang hawak yung mukha niyang puno ng gasgas at suga. Di mo alam yung ginawa mo. Inagaw mo yung lalaking para sa akin at humiga ka pa sa kwarto niya. Kaya kung ayaw mong may mangyari sa'yo, umalis ka na, sigaw ni Janice. Tumayo si Laura at papasok na sana sa loob ng mansyon nang pati rin siya ni Emares Cora. Saan ka pupunta? Huwag mo nang itapak yung paa mo sa loob ng pamamahay ko. Alice, sigaw ni Emares Cora. Halos di makapagsalita si Laura habang lumalabas ng village. Mas lalo siyang naiyak nung humapdi yung mukha niya. Dahil walang kain at matutulugan, nakaupo lang siya sa upuan sa park. Hello, sagot ng isang ginoo sa cellphone niya. Senyor,
natagpuan na po namin siya. Matapos marinig yung sinabi nung tauhan niya, nagbihis agad yung Ginoo at pinuntahan yung ospital. Nasaan na siya? Anong nangyari? Bakit dito niyo siya dinala? Nag-alalang tanong ng Ginoo. Nakita na lang po namin siyang nakahandusay at ang ikinagulat namin. Marami siyang gasgas sa mukha at pati na sa kamay. Pasensya na, Senyor. Kumusta ang lagay niya? Alamin niyo agad kung anong nangyari sa kanya. Gusto kong magbayad yung gumawa nito sa anak ko, sabi ng Ginoo. Paglabas ng doktor, nagulat ito nang makita si Ginoo. Senyor, kayo ho ba yung kamag-anak ng pasyente? Ako nga. Kamusta na siya? Okay na yung lagay niya, pero delikado yung dinadala niyang bata at ikinalulungkot kong sabihin na patay na yung isa pa niyang sanggol. Pero gagawin ko ang lahat para mailigtas yung isa. Gawin mo ang lahat. Sisiguraduhin kong magbabayad kung sino man yung nagpahirap sa'yo ng ganito, mistika. Pagbabayaran nila ito, sabi ng Ginoo. Mabilis lang na dumaan yung mga araw. Nasa airport si Bailey. Hindi niya ito magawang tawagan nung nasa ibang bansa siya, dahil busi siya. Anak, welcome home. Mabutit nandito ka na, malungkot na ani ng ina ni Bailey. What's wrong, ma? May nangyari ba habang wala ako? Seryosong tanong ni Bailey sa kanyang ina. Si Laura kasi. What happened to her? Putol ni Bailey sa kanyang ina. Baby, I'm home, sigaw ni Bailey mula sa sala. Napakagatlabi naman si Senyora Emares Cora, at kinakabahan na nakasunod sa anak niyang papunta sa kwarto ni Laura. Saan? Saan ka pupunta? Kung si Laura ang hinahanap mo, wala na siya rito. Umalis na siya kasabay ng pag-alis mo papuntang Hong Kong. Inipigilan ko pa nga siya pero umalis siya. O pinalayas mo siya, matalim ang tingin na ipinukol ni Bailey sa kanyang ina. Bailey, kailan ka pa nawalan ng modo at ganyan ka kung makapagsalita sa akin? Ina mo ako at ako ang nagluwal sa iyo sa mundong, to kaya alam ko kung anong makakabuti sa iyo at hindi. Matigas na ani ng kanyang ina.